isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Gadiano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Gadiano, tapat na paglilingkod, sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Gordon Edward Gadiano. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hakbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas migop, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Tsinelas Nico, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkata. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talon sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Isigaw mo sa hangin, Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan!
Lalawigan. Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na, mas gaganahan pa. Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali, na po ang mga balita mula po sa pamalang panalawigan ng Occidental Mindoro. Sa ating mga balita, nagbabala ang Bahay Pag-asa na may malaking epekto sa mental health ng mga kabataan. Ang mga residente ng karahasan, lalo na sa mga bata na sa yugto pa lamang ng kanilang pag-unlad. Ay po naman, kay Bahay Pag-asa OIC Center Head Michelle Joy Gallinera, hindi pa ganap na nahubog ang pag-iisip at emosyon ng mga bata, kaya mas madali sila naapektuhan ng mga karahasang kanilang nasasaksihan o nararanasan. Anya kabilang sa mga paunahing dahilan kung bakit may mga kabataang nasasangkot sa mararahas sa gawain ang kahirapan, kakulangan sa paggabay ng mga magulang, pang-aabuso at negatibo impluensya ng barkada. Dagdag pa niya, maaari rin maka-impluensya sa pag-ugali ng kabataan ang mga nilalaman sa social media, telebisyon at internet, lalo na kung kulang ang gabay ng mga magulang. Dahil po naman dito hinikayat ni Gallinera ang mga magulang na maging mas mapagmatyag at aktibong gabayan ang kanilang mga anak. Binigyan din niya ang kahalagaan ng pagtutulungan ng pamilya, paaralan at komunidad upang maprotektahan ang kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan. At importante po na ang ating, kaya nga po, kulang dapat ang isa sa mga nagdidisiplina sa anak at kumukontrol sa kung ano yung kanilang nakikita, ano yung kanilang na-encounter araw-araw. Sa social media man yan, sa TV man yan, or sa pang-araw-araw. Sa iba pa natin mga balita, pinagkalooban naman ng parangal at pagkilala ng pamalang panlalawigan sa pangunan ni Governor Eduardo Bigadiano ang tatlo nating mga kalalawigan na nagbigay ng karangalan at nagtaas ang antas ng Estado sa larangan ng pandagdigang patimpanak ng kagandahan ng ating bansa at lalawigan. Isnagawa na sabing aktibidad kahapon, ika-29 ng Hunyo sa Provincial Capitol Grounds matapos ang flag raising ceremony ng mga kawani ng PGOM na pinangunahan ng PSWDO. Sa nasabing aktibidad ay personal na pinagkaloob ni Governor Ed Gadiano ang pagkilala at cash incentive o cash award kina Miss Teen Model International 2026 Gian Deza Francisco, Classic Mrs. Philippines Planet 2026 Janice Aguilar Santos at Great Man of the Universe Philippines 2026 Mr. Ronald Vicencio. Sa pinagaloob ng mensahe ni Governor Ed Gadiano sa tatlong title holders ay isang pasasalamat at pagbati mula sa pagbibigay nito ng ibang karangalan sa lalawigan. Sumasalaman nito sa pagpupunyagi at determinasyon ng isang Mindoreño na marating ang tagumpay anuman ang hirap at suliranin ang kakaharapin.
Kanya ring pinasalamatan ng mga pamilya, kaibigan at kalalawigan ng taos-puso na kaloob ng kanilang suporta para sa ating mga kababayan na nag-uwi ng corona at ng karangalan. Samantala, opisyal nang nanumpa kahapon sa tungkulin ang 74 na bago at na-promote na kawani ng pamalang panalawigan ng Occidental Mindoro sa isnagawang oath-taking ceremony at onboarding program sa Capital Training Center sa bayan ng Mamburao. Pinangunahan ni Governor Ed Gadiano panunumpa ng 34 na bagong talagang kawani at 40 empleyadong na-promote sa kanilang mga posisyon. Matapos ang seremonya, ipinagolob sa kanila ang kanilang mga appointment na inaprobahan ng Civil Service Commission. Sa kanyang mensahe, hinimok naman ni Governor Ed Gadiano ang mga kawani na gampanan ng tapat at may pananagutan ng kanilang mga tungkulin bilang mga lingkod bayan. Nagbigay rin ng mensahe si CSC Occidental Mindoro Director 2, Attorney Angelina V. Faral, bilang suporta sa mga bagong yugto ng paglilingkod ng mga empleyado. Bilang bahagi ng onboarding program sa mailalim ang mga kawani sa mga orientation tungkol sa mga patakaran at programa ng pamalang panlalawigan. Tinalakay rin ang mga karapatan, benepisyo at responsibilidad ng mga empleyado, kabilang ang mga probisyon ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act. Samantala sa iba pa nating mga balita, nagpulong naman ng Provincial School Board ngayong buwang ito sa Governor's Office Session Hall upang talakay ng mahalagang usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng edukasyon sa ating lalawigan. Isa sa mga tinalakay sa pulong ang mga paaralang kabilang sa Basic Education Facilities Program o BEFP, ulat sa naging partisipasyon at resulta ng Occidental Mindoro sa katatapos sa palarong pambansa at iba pang usaping may kinalaman sa pamamahala ng sektor ng edukasyon. Inilahad naman ni Schools Division Superintendent Felix M. Famaran sa SO 6 ang mga planong hakbang upang higit na mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Kabilang dito mas mahigpit na pagbabantay sa mga pangunahing pasukan, regular na paggamit ng metal detector, maayos na pagpamomonitor sa mga pumapasok na bisita at pagpapalawak ng paggamit ng CCTV cameras. Binigyan din ang kahalagaan ng pagtutulungan ng Department of Education, Philippine National Police, mga barangay, Parents Teachers Association at pamalang panalawigan upang mapalakas ang seguridad sa paligid ng mga paaralan. Kabilang sa mga minungkahing hakbang ang mas madalas sa pagpapatrolya, pagpatupad ng mga kulang ordinansa at pagtiyak sa ligtas na paghahatid at pagsundo sa mga mag-aaral. Tuloy-tuloy po tayo sa detalye pa rin ng ating mga balita. Isnagawa naman ng First Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company sa pamamagitan ng Revitalized Police sa barangay o ang RPSB at 2 araw na Youth Survival Camp noong ika-27 at 28 ng Hunyo sa Sibalat Beach, Barangay Sibalat, Magsaysay, Occidental Mindoro. Pinangunahan ni Police Lieutenant Albert C. Casanias ang aktibidad katuwang ang pamalang bayan na Magsaysay, sangguniang kabataan ng Barangay Sibalat at Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT. Layunin po naman ng kampo na palakasin ang pamumuno, disiplina at kandaan ng mga kabataan habang hinihikayat ang kanilang aktibong pakikilahok sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran ng komunidad. Kabilang po naman sa tinalakay ang kampanya laban sa ilegal na droga, pag-iwas sa paghihikayat ng mga teroristang grupo, Gender and Development, Republic Act No. 9262 o ang Basic Life Support. Nagsagawa rin ng feeding program, moral recovery session, coastal cleanup drive, bonfire, mga palaro at obstacle course upang higit pang mapaunlad ang pagtutulungan at malasakit sa komunidad.
Bahagi rin ng programa ang pagtanggap ng mga bagong kasapi ng KKDAT. Samantala sa atin pong panghuling balita, nagkalob naman ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ng Certificate of Financial Incapability sa mga kwalipikadong CAFGU Active Auxiliary na nakatalaga sa Delta Company 76 Infantry Vitrix Battalion sa San Luis, Mamburao. Istagawa ang assessment at pag-i-issue ng sertipiko sa ilalim ng direktiba ni Governor Eduardo Bigadiano at sa pangunguna naman ni PSWDO Department Head Rosalina R. Lamoca, RSW. Katuwang ng PSWDO ang PhilHealth at Provincial Health Office sa pagpapatupad ng PhilHealth Yakap Program na naglalayo mapalawak ang akses ng mga benepisyo o ng mga benepisyaryo sa konsultasyon, laboratory services, mga gamot at iba pang serbisyong medical. Ay punawan sa PSWDO, mahalagang dokumento ang Certificate of Financial Incapability upang makapag-rehistro ang mga kwalipikadong CAFGU sa PhilHealth at matanggap ang mga benepisyong pangalusugan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Mga kaibigan, saman niyo po ang ating mga balita ngayong tanghaling ito ng Martes, ika-30 sa buwan ng Hunyo. Ako po nyo nakasama Ferdy Data. Magbabalik po ang ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Gov-Ed, kasama ka. Senior citizen, mahalaga. Gamot at tulong tiyak na dala. Sa bawat lolo't lola may galinga. Pagmamahal at respeto itunay. Gov-Ed kasama, alalay sa buhay. Walang iwanan, lahat ay kasama. Senior citizen, may malasakit siya. Kasama si Gov-Ed, tinutulungan ang senior citizen. Kalinga at malasakit, laging ramdam natin. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Senior citizen ng Mindoro, kayo'y inspirasyon sa Lahat. Ako po si Bunny Chris Novencido Rodil. Kasama ko po yung ate ko na nandito sa pabahay ni Gov Gadiano. Nandito po kami kasi wala po kaming matuluyan na kamag-anak dito. Pero pabuti na lang po meron ganitong project si Gov Gadiano na meron po pabahay na ganito na pwede pong tuluyan ng mga taga-Occidental Mindoro. Nandito po kami kasi po nagpapagamot po ako. Meron po akong operasyon na gagawin sa akin. Maraming salamat po, Gov Gadiano, sa ginawa po ninyong ganitong project kasi malaking tulong po ito para sa mga kababayan po natin na walang matuluyan dito sa Oriental Mindoro. Sana po ay palawakin niyo pa po yung ganitong proyekto po ninyo. Maraming salamat. Serbisyong ganado, kay Gov-Ed tayo! Sa bawat sulok ng bayan, may tapang at malasakit. Gov-Ed ang kaagapay, serbisyo'y walang patid. Ngiting puno ng pag-asa, tibay ang alay, kalusugan ang una, sigla ng Mindoreño at lalawigan. Kasama ng health workers, si Gov-Ed, serbisyong ganado. Ganado na mas gaganahan pa. Doktor, nurse, midwife, PH,
Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang tanghali. Araw po ngayon ng Martes. Bakit parang nagdodobre, hindi ba? Araw po ng Martes, huling araw na sa buwan ng Hunyo. Ang bilis ng ating panahon. Bukas ay July na. Tapos mabate sa magandang tanghali. Kaninang umaga, grabe ang lakas ng ulan. Nagdadrive ako kanina, hindi ko makita yung daan, grabe. Madilim, zero visibility halos, ang lakas ang buhos ng ulan. Kaya ang hirap pang mag-drive dahil ang daming tricycle, ano? Grabe, kaya sabi ni bakit daw hindi magdeklarang walang pasok? Ngayon, mainit eh. May ulan pa ba itong orsa? Wala na, no? Parang ambon-ambon na lang. Hindi tulad kan talagang grabe ang lakas ng ulan kanina. Good morning po sa inyo sa mga naggagayat ng unang uulamin mamaya. Alam nyo nung unang, hindi man nung unang panahon, pero ito'y hinahanap-hanap sa bawat bahay, ano? Na makita mo si nanay, ano, katuwang yung si ate nasa kusina, nasa lamesa. Si nanay nagagayat ng, ano ba mga pangalan ng gulay, kalabasa. Si ate naman nagpuputol ng mga sitaw. Ano yung nagtutulungan ba? Makikita mo nagluluto talaga sa kusina. Ay ngayon, hindi na eh. Puro mga instant foods na. Ano? Kung wala kang ulam, may bibili ka na lamang ng luto. Nako. Kaya tapoy mabati na isang magandang tanghali sa mga nagluluto. Yung hindi nagluluto, kapoy hindi kasama sa binabati natin. Hindi lahat kayo kasama sa ating program. Dito sa ating ganadong lalawigan. Good morning kay Lalibeth Ainsa. Sabi niya, good morning. Ganon din kay sipag nito si Lester, ano? Lester Holdaniro Nidoy. Ganadong umaga po, maulang araw po sa lahat. Ka-Oxy mula sa SK ng Mabini. And good morning din kay Manong Manny Jun Kamandang, ano? Babati mo tayo ng happy birthday ngayong araw na ito. Kahapon ay birthday pala ni Kagawad John Lim ng Pag-asa, no? Kaya mabati na happy birthday, belated happy birthday, ha? Ay yung classmate natin si Marilyn Magrare ay birthday din kahapon. And special greetings ngayon sa ating makisig na batchmate. Hindi ko na sabihin kung anong taon ko ito kabatch. Siya po yung masipag na little governor ng Samarica area kapag wala po si governor. Siya po yung humaharap sa inyo rito sa PGOM. Dito po sa Magbay. Ang ating executive assistant to June Lee. Ayan, para kay Bats June Lee, happy birthday sa iyo, ha? At sana'y marapang birthday ang dumating sa iyong buhay kasamang iyong pamilya. Ang pagbati, of course, mula sa ating ganadong gobernador, Ed Gadiano,
mula kay PA Muriel, mula kay Ma'am Malu, kay Ate Fe ng HRMO, at sa lahat po ng mga departamento at buong lingkod bayani ng PGOM, ay sabay-sabay kaming bumabati ng happy birthday sa iyo. Lalo na yung ating palatuntunang ganadong lalawigan. Of course, kasama ang ating partner na si Helen ay bumabati sa ng happy birthday. Happy birthday! Kakantahan sana kita ng happy birthday, kaya lang baka hindi magustuhan yung kanta ko ng happy birthday sa iyo. Para kay E.A. John Lee, happy birthday sa iyo ha. Sana'y marami pang birthday dumating sa iyong buhay at sana'y mabusog mo kami. Kanina may nakita ko sa table niya. Kasi pagpasok ko kanina, doon agad ako pumunta sa opisina niya. Abay, may nakita na agad ako noon May nakita akong bote na agad doon Para kay E.A. John Lee, pagbati natin sa inyo, happy birthday ha. And isa pang special greetings ng pagbati natin happy birthday sa aking better half. Ayan, kay Carla Elena, pagbati natin sa inyo happy birthday mula sa iyong mga anak at mga apo ha. Yan, para sa iyo happy birthday. Love you. Okay. And wala na may birthday Alright, samantala binabati natin muna congratulations. Yung pong ilan ba lahat yun? Teka, tingnan ko muna yung ilan lahat yun na promote. Grabe. 74 dabang bagong empleyado at mga na-promote na empleyado. Sabagat sila po yung opisyal na nung kahapon, ito pong 74 nakawani ng pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro at nagkaroon po ng oath-taking ceremony at onboarding program kahapon sa Kapitolyo. Pinangunahan po ito of course ng ating ganadong gobernador Edgar Diano. Ito pong panunumpa ng 34 na bagong talagang kawani, mga new employees na bago na permanente. At 4 na po naman na-promote sa kanilang mga posisyon. At matapos po ang ceremony kahapon ipinagkaloob na sa kanila yung kanilang mga appointments na aprobahan po naman ng Civil Service Commission. Kaya dito ay hinikayat po ni Governor Ed na gampanan ng tapat at may pananagutan ang kanilang mga tungkulin bilang mga lingkod bayan. Kaya sa inyong lahat, congratulations! Hindi natin maisa-isa yung mga pangalan pero yung ilan dito, Ayan, nasa nang ba yun? Ayan. Ang ilan sa mga na-promote dito ay si Angelo Tayo. Siya ay MBAW officer, di ba? Municipal and Barangay Affairs Officer. Ngayon siya may promoted bilang Project Development Officer 2. Ito, kaibigan din natin, ay kay, wag mong kalilimutan magpapansit, ha? Siya po ngayon ay Prison Guard 3. Congratulations kay Adrian Torres. Ayan. At kahalintulad niya ay Prison Guard 3 na rin si Mr. Ray S. Ladaga Jr. At kasabay nila naging Prison Guard 3 rin si Mr. Derek D. Gonzales. Yun po namang mga new appointed personnel. Ito si Engineer Gwyneth Carinan bilang Engineer 1, si Christine Conde, Clerk 4, si Loida Obrador, Bookbinder 4, John Lesser Padua, Clerk 1, at Ramil Valianta, Utility Worker 1. Sabi nga dito your appointments and promotions are a testament to your hard work, commitment, professionalism, and unwavering dedication to delivering quality public service
to the people of Occidental Mindoro. Kaya karinsabay po ng PGO na Provincial Governor's Office, nag-extend po ito ng warmest congratulations sa lahat po ng mga newly appointed and promoted personnel na naabot po, nakamit yung another significant milestones sa kanilang journey as dedicated public servants. Alam niyo, ako'y hindi pa nag-retired noon. Ako'y ilang beses na naman na-promote, pero hindi ko naranasan itong ganito na magsusuot ka ng barong, tapos mayroong mga seremonyas, may mga programa, ay wala. Ako noon ay kon lang na nagpirma ng aking appointment. Iba talaga pag ganadong paglingkod sa ganadong gobernador, ramdam na ramdam mong pag-ganado yan. Alright, samantala, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Si Manang Helen po ay wala ngayon, ha? At nakikiramay tayo kay partner Helen sapagkat yung lola niya na ilan taon ito? 104 o 105? Parang gano'n. Kung hindi 105 ay 104 years old, ay kinuha na po ni Lord. Kaya sa pamilya ni Helen ay tayo po'y nakikiramay ang ating palatuntunang ganadong nalubigan sa iyo, ha? Alright. Samantala, good morning po, Sir Ferdy and Ma'am Helen. Sabi ni Ma'am Maritoni Ventura. Yun. Oy, bukas nga pala tayo nag-iimbita, sapagkat bukas ay magre-report po si Governor Ed sa kanyang State of the Province Address. Ito magandang ginagawa ni Governor Ed. Kung halimbawa yung barangay mayroon silang assembly, barangay assembly, na kung saan ay nagre-report, dapat nagre-report doon yung mga barangay. Ano yung kanilang accomplished programs, mga natapos at mga gagawin pang program at proyekto, ay sana ganon. Ang ating provincial government, ginagawa po yan kada taon. Aktod halimbawa ngayon, July 1st. Kaya bakit July 1st? Kasi July 1st umupo lahat po ng mga nanalong gobernador, not necessarily governor, lahat ng nanalong mga elected officials. July 1st ang upo. Kaya since siya maupo bilang ikatlong termino niya noong 2025 elections last year, naupo siya July 1st. Isang taon niya ngayon. Kaya ang tanong ngayon, ano ang nagawa ni Governor Ed noong isang taon niyang paglilingkod? Huwag nating isama na yung 2019. Yung 2022, wag na. Sabagat alam na po natin yung mga accomplishments niya ng una. Ito yung kanyang huling termino bilang governor. Anong ginawa niya at nagawa niya at gagawin pa sa kanyang nalalabi pang panunungkulan bilang governor? Kaya tayo po'y nag-iimbita sa lahat po ng ating makababayan. Kung hindi man po kayo makarating sa Mamburao para saksihan ng live yung pong gagawin pag-uulat ni Governor Ed, ito po ay mapapakinggan at mapapanood ninyo sa page ng Governor Ed Gadiano. Ito po ay mapapanood din ng live sa PIO Occidental Mindoro. Malinaw po ito mapapakinggan. Kaya tayo po'y nag-i-invite bukas alas 8 ng umaga na mapakinggan. At doon malalaman din natin bakit nga ba tinawag siyang ganadong gobernador. Bakit nga ba tinawag ating lalawigan na ganadong lalawigan? Bakit nga ba tinatawag ng serbisyo ng Governor Ed ay ganadong serbisyo? Nalalaman po dyan sa mga report na yan, ganyan, mga pag-ulat ni Governor Ed, ang mga kasagutan kung bakit laging nakabuntot yung salitang ganado. Ay makikita naman makikita naman talaga yung ang laki ng mga pagbabago mula nung maupo si Governor Ed bilang gobernador ng ating lalawigan. Ay nakita dyan yung mga ganadong paglilingkod. Kaya wala kang makikitang patulog-tulog mga empleyado, lahat ay ganado. Bakit? Kasi nakakahiya kang
magpatulog-tulog ka, paantok-antok ka magtrabaho, samantalang iyong gobernador ay ganyan. Sabi nga sa bang interview natin noon, ang interview natin, sabi niya, hindi niya kayang sabayan si Governor Ed dahil ito hindi halos walang pahinga. At ito ay hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng salitang pahinga. Si Ma'am Malu ba yun? Ma'am Malu Cologan, oo. Tayo mga empleyado, pag uwi natin na alas 5 ng hapon, tapos na. Pero isang gobernador, whole year round, 24/7 ito. Pag uwi mo ng alas 5, still governor ka pa rin. Pinupuntahan ka, o ikaw ang nagpupunta sa mga malalayong lugar, sa mga malalayong city, even maliliit na sityo, ay pinupuntahan. Isipin nyo pati yung napakaliit na sityo at halos walang daan ay pinuntahan ni Governor Ed diyan sa may sa may Emok Magsaysay, ano bang lugar ito? Na kung saan ay nung makita nga at maras ng Governor Ed na ganyan ang sitwasyon doon, ay agad niyang napasamento yung kalsada ron na nagbigay ng tuwa naman sa ating mga kababayan, lalo na mga katutubong nakatira sa naturang lugar. Kahapon ay interview natin si MJ Gallinera ng Bahay Pag-asa, na kung saan ay diyan po inilalagak yung mga kabataan na naliligaw ng landas. Sa balitang-balita sa buong Pilipinas na mga estudyante as young age of 14 to 15 years old ay nakapatay na, may nananaksak, may mga nananakot. Kaya may isa pong lugar sa Cebu, ano bang lugar to sa Cebu na ito, na binawal ang paggamit ng cellphone. Actually, doon po sa isang lugar sa Cebu, na simula kahapon June 29, yung po mga estudyante sa public school sa Western Cebu, sa bayan po ng Dumanhog, ay bawal na po magdala at gumamit ng mobile phones sa campus. Ito po in-announce yung total ban. May yung policy po ng naturang eskwela, ang total ban sa paggamit ng cellphone at pagdadala ng cellphone. Na kung sino man sa mga magulang ang hindi papayag sa policy na ito doon sa isang eskwelahan, ay libre po kayo na e-enroll sa ibang eskwelahan yung inyong mga anak. Kung ayaw ninyong sumunod doon sa patakaran ng naturang eskwelahan. Kaya sabi nga, kung isang estudyante magdadala ng cellphone, kukunin po ito. At ibibigay po ito at the end of the school year. Hindi yung pagkatapos ng klase, kundi pagkatapos ng isang taon. School year. Ngayon, kung ayaw nyo, sabi nga rito, sabi nung mayor doon, kung ayaw nyo na sumunod sa policy na ito, ay mayroon po kayong option na i-transfer sa mga eskwelahan o sa ibang munisipalidad ang inyong mga anak. Mamaya po sa ating pagbabalik, makasama po natin ang kaibigan nating principal sa isa sa pinakamalaking elementary school sa buong lalawigan. Alamin po natin, ano ba yung prosesong ginagawa nila para mapaglabanan ito pong lumalalang ganito na aktibidad, illegal na aktibidad ng mga estudyante. Sa pagbabalik po ng palatuntunang ganadong lalawigan. Servisyong Gadyano, Servisyong Gadyano, laging kantisado. La 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 la. Servisyong Gadyano, la 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 la. Tambang loto.
Ngayong araw naman po ay nasa Zone 4, Barangay Ibud po tayo dito sa bayan ng Sablayan at para inaugurate itong concreting na ipinagkaloob po ng ating probinsya at ito naman pong drainage canal na galing naman po sa SGLG incentive para sa barangay na mula din po sa probinsya sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano. Ang sabi po ng pamunuan dito ay tuwing tag-ulan, ito pong lugar na ito ay talagang binabaha. Malaki po ang nagiging pinsala sa mga crops at simula po nung nailagay na itong ating drainage canal ay naging maayos na po ang dalay ng tubig. Ito pong inisyatibo na ganito ni Governor Ed Gadiano ay para mapalakas ang ahensya po ng ating mga barangay at mapagaan po ang buhay ng ating mamamayan dito po sa Barangay Ibud, bayan po ng Sablayan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na gobernador sa binigay niya na proyekto dito sa Zona 4. Ito po ay malaking tulong po sa mga magsasaka na dumadaan dito. Sa binigay po na 2 milyon na access road at saka yung atin pong irrigation canal ay malaking tulong po sa amin. Kaya maraming po salamat mahal na gobernador at sana'y may maulit pang muli. At magsama-sama sa lalawigang pila. May pagkakaisa at damayan, ganado sa kaunlaran, mga ngiti walang Alright, nagbabalik po ang ating palatuntunan. Ang ating palatuntunan, ganadong lalawigan. Alam nyo, ang isa sa nakababahalang balita ngayon ay yung ating pong mga kabataan sabi nga yan, nag-iedad na 14, 15, ay nakagawa na po ng illegal na bagay. Nakapatay, nagdadalang baril, namamaril, nananaksak. Yung kahapon, 15 anyos ng bato ng bote doon po sa gasoline boy. May mga kabataan po naman na minumura yung teacher. Ano ba nangyayaya sa ating mga kabataan ngayon? Sabi nga natin, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kahapon interview natin si MJ Gallinera ng bahay Pag-asa na kung saan doon dinadala yung mga kabataan na naniligaw ng landas. Kasama po natin ngayon sa ating palatuntunan ang magiting, mahusay na principal ng pinakamalaki elementary school sa buong lalawigan, ang San Jose Pilot Elementary School. Nasa ating pong linya ngayon, si Ma'am Rose De Los Reyes. Ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po naman at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa ngayon. Opo, tapoy nababahala dito po sa mga gawi ng mga kabataan ngayon, lalo na yung mga estudyante. Alam po natin, yan pong pilot, bully free. Pero paano nyo po kinokontrol yung mga bagay na ito sa dami ng mga estudyanteng pumapasok na sa naturang eskwelahan? Sa totoo lang, kami po talaga ang pinakamalaking paaralan, lalo sa elementarya, sa buong Occidental Mindoro. At nakakatuwa din naman, at ang San Jose Pilot Elementary School po ay tinaguri ang parang bully-free, wala pong eskwela sa amin. Ang naire-report na nagkakaroon ng bullying. Ito po ay sa pamamagitan ng pagpapatupad namin ng aming anti-bullying policy, regular na pagkakaroon ng pag-uusap ang mga bata tungkol sa bullying, nakikipag-ugnayan po kami sa mga pulis, at very active naman po ang aming designated guidance officer sa pangunguna po ng aming teacher, master teacher na si Ma'am Yolanda Karangalan. At higit po doon, kami po ay may regular homeroom guidance at values education activities na kung saan talagang ini-strengthen namin ito para mapanatili, mailagay, ma-inculcate sa isipan ng ating mga mag-aaral ang mga magagandang asal. Meron din po kami agarang pagtugon tungkol sa mga problema ng mga mag-aaral at ang mahigpit na pagbabantay po ng guro
sa ating mga mag-aaral at ganoon din po ang school personnel. At Oo. madalas po ay kami po ay nakikipag-ugnayan lagi sa magulang. Lalong-lalo na kapag mayroon kaming General Assembly, talaga pong pinag-uusapan namin ang tungkol sa pagbubuli ng ating mga mag-aaral. Nakakatuwa po talaga dahil dito wala kami reported na bully. Okay, yes ma'am. Pupils na may special needs, sila po ay hindi nabubuli sa loob ng paaralan. Yun. Ano kaya sa palagay niyo, ma'am, yung masasabing malaking factor kung bakit nagkakaganon yung ilang mga estudyante, lalo yung nababalitaan sa television, no, na kumbaga gumagawa na ng hindi maganda? Ano pa sa palagay niyo nagiging factors dito? Bakit nagkakaganon? Ang unang-una po siguro yung sa technology natin ngayon at saka sa social media. Madalas po kasi kahit sa TikTok may nakikita kang hindi naman maganda na ipopost. Correct. Sa Facebook. Marami pong mga ganung bagay ang nakikita natin. Meron din pong impluwensya ng media at saka yung bagong kultura ngayon. Nakikita, sabi nga, ang ginagawa ng matanda ay maayos sa paningin ng ating mga bata. Nagiging modelo po yung nakikita ng mga ating mga mag-aaral, ng mga bata, doon sa nakikita nila sa mga nakakatanda. At mabilis po kasi ang access ng ating mga kabataan ngayon pagdating sa informasyon. Saka po natin, sa internet, sa social media, talaga mabilis sila nakakakita na kung ano man yung gusto nilang maipakita. Minsan, bawal sa atin pero nakikita nila sa Facebook, nakikita nila sa kung saan na okay naman pala, daming ang views di ba? So malamang po yun po ang nagiging dahilan kung bakit malaki talaga ang pagkakaiba. Ayun, kung halimbawa gumagawa ng mali yung patuloy at paulit-ulit na gumagawa ng mali yung magulang, ito yung nagiging tama sa paningin ng mga bata. Yes po, totoo po yun. Kasi kung nakikita na wala namang aksyon din, may ginawang hindi maayos ang magulang. Tapos, walang aksyon ang kung sino pa man. Sa tingin ng bata, talagang tama. Di ba? Kasi yun yung isa Ang magulang talaga dapat, ang modelo ng ating mga mag-aaral. Ang environment dapat ay modelo ng ating mga mag-aaral. Correct. Kasi doon po sa environment, marami silang nakikita. Na sa tingin nila, kapag hindi na-actionan, ay okay lang sa mga bata. Okay pala yun. Wala palang problema pag gano'n ang gawin. Di po ba? So, i-inculcate sa isipan ng mga bata na tama yung ginagawa nila kahit mali na. Yes po. Talaga nakalagay na sa isip nila kahit mali na. Walang action Wala tayong action na nagawa doon sa pagkakamali na nakita nila. Correct. So, ibig sabihin, tama pala yun. Tatandaan po natin kasi lagi, lalo na sa pamilya, kailangan laging nag-uusap ang pamilya, ang magulang, kinakausap lagi ang kanilang mga anak. Kinukumusta man lang, o anak, ano ang nangyari sa school, nang sa ganun po ay makapag-open up sa kanila yung kanilang mga anak. Kapag wala pong communication, ang magulang at ang mga anak, ay wala po talagang mangyayari. Kasi yung pagustuhan man natin na mai-develop sa bata, hindi po yun mai-develop kapag hindi alam ng mga magulang. Correct. Unang-una po, sa pamilya po, nakakakita, natututo ang ating mga anak ng magandang ugali, ng magandang kaugalian. Pagdating po sa school, kung ano po yung natutunan ng bata sa bahay, yun po yung ini-enhance lang ng mga guro dito sa paaralan. At kapag meron pong magandang ugali na nakita o naisagawa sa paaralan ng school, sa school ang ating mga mag-aaral, kapag hindi naman po yun naiayos sa bahay o nai-appreciate man lang o naipagnagawa ng mga bata dahil sa takot sa magulang, wala din pong mangyayari. Sayang dapat po kasi talaga may pag-uusap lagi ang magulang, ang anak. At ganoon din po, ang kailangan po talaga ay ang kooperasyon ng magulang at ng paaralan. Isa po sa pinakamaganda na dapat ang magulang po ay nakikipag-usap sa paaralan. Ang bata, sabihin natin,
inireport namin sa magulang na yung anak mo ma'am, ganito po ang ginawa sa school, ganito, ganito. Sasabihin ng magulang, hindi naman ganyan ang ugali ng anak ko. Natural na ginagawa na ganun sa magulang tuloy. Pero ito, natural, sabi natin pinagtatakpan. Ito po, tsaka wag iaasa ng mga magulang sa school yung paghubog ng kagandahang ugali ng bata. Dapat sa bahay pa ito magsisimula. Tama po. Dapat po yung magulang sa bahay pa lang naturuan na nila yung kanilang anak. Oo. Ng magandang kaugalian. Correct. Para pagdating dito sa school, yun na lang po yung aming i-enhance. Yun na lang yung aming i-strengthen. Yun na lang po yung aming palalaguin. Tayo po ba ay may subject pa ba tayo ng GMRC ngayon? Meron po ngayon. Oo. At ibinalik po talaga yon dahil nga sa mga pangyayari na ganyang mga nadidevelop na ugali ng ating mga mag-aaral. Opo, sa dami po ng bilang ng mga mag-aaral sa pilot school, ilan po ba naka-enroll ngayon dyan? Sa ngayon po, kami po ay mayroong 2,275 dami na pala. mga mag-aaral. Opo, doon po sa bilang na yan, ay palagay ko naman hindi nawawalan na nag-aaway dyan ng mga mag-eskwela. Kapag ka nagka-aaway dyan, nagsumbong sa teacher, ano po yung kalimitang ginagawa ng teacher para hindi na lumala yung away na ng mga estudyante, ng mga mag-aaral? Ang unang-una pong ginagawa ng teacher, pinag-uusap po sila, kinakausap sila pareho, at hindi naman tinutukoy kasi mali ka. Kundi ang pag-uusap po na maging maayos talaga yung pag-uusap nila na hanggat maaari ay mapagkasundo sila. Nagkakaroon lang po ng problema talaga kapag ang magulang na ay nakisali sa problema sa naging aksyon o naging problema ng mga bata. Iyan na, oo. Pag-away bata lang. Oo. Correct. Kisalita mo lang. At isa po yan sa talagang iniiwasan din namin. Bakit ngayon, sa panahon po ngayon, bakit hanggat maaari sana ayaw namin magpapasok na magulang dito sa loob ng pilot? Unang-una, kapag may magulang sa school at mayroong batang nag-away at nagkataon na yung kaaway ay anak ng magulang, wala pong gagawin ang magulang kung hindi susugurin yung bata, mumurahin yung bata. So kawawa naman yung bata hanggang sa aabot na po dun sa punto talaga na magulang at magulang na ang mag-aaway. Kasi nga po napahiya yung anak nung walang nanay dito sa loob sa school. Unlike kung wala talagang magulang na nandito sa loob ng paaralan, maiaayos at maiaayos po yan ng mga teacher. Ng mga guro po na naandito. Ang ginagawa po namin dito sa school kapag may problemang ganyan, sa school, sa grade level muna nila. Sila nag-uusap-usap kasama yung designate na guidance officer nila sa grade chairman, yung master teacher nila. Sila po muna kausap yung magulang at saka yung mga bata. And pag hindi na po talaga nila maisettle, saka po nila dinadala dito sa akin sa opisina, sa office ng principal. Opo, pero yun naman ay isolated case lamang ganun nangyayaring gano'n. Yes po, napakadalang po. Oo. Siguro last year walang ganun eh. Kasi nag-iwas na nga kami ng pagpapasok, pagtatambay talaga ng magulang dito sa loob ng school. Nung mga nakaraan, meron, pero pag isa-isa, dalawa, ganun lang. Pero kayang-kaya naman pong i-handle ng San Jose Pilot. Opo, para po maiwasan yung nangyari sa ibang lugar na nagdala ng patalim o baril yung ilang estudyante, ano pong paghahanda ang ginagawa ng pilot school ngayon? Sa ngayon po, mayroon po kaming DepEd order na sinusunod. I-check ko lang saglit. Sige po. May DepEd order po kami na sinusunod ngayon na kung saan yun po talaga ang aming magiging panuntunan na sa pagsunod po sa DepEd order na yon. Kasama po doon yung sa... Saglit. Sige po. Okay, saglit ang bagal ng internet. Nakakainis ito, mabagal na internet talaga. Galing po yan sa... Sige po. Kasama po doon ang DepEd order number 40
ito po ay tungkol sa, ito po yung mga nagiging legal basis namin dito sa loob ng San Jose Pilot Elementary School. Okay. DepEd Order number 40, Series 2012, ang DepEd Child Protection Policy na nagtataguyod ng ligtas at protektadong kapaligiran para sa lahat ng mag-aaral. Meron din po kami sinusunod na DepEd Order number 55, Series of 2007, ang policy guidelines and the implementation of the School First Initiative na nagbibigay diin sa pananagutan ng paaralan sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa pagkatuto. Meron din po kami sinusunod na DepEd Order number 37, Series of 2015. Ito po ay ang Comprehensive Disaster Risk Reduction and Management in Basic Education Framework. At meron din po kami mga pamantayan ng School Safety Assessment Tool, SSAT, na naglalayong mapanatili ang seguridad ng maayos na paaralan. Sa ngayon po, ang San Jose Pilot Elementary School po, simula bukas ay ipapatupad na po namin yung bang meron po kaming gagamitin na metal detector. Sa mga guards. Sa mga papasok. Pero na rin po kaming gagamitin na yung stick para ma-check yung gamit ng mga bata. Meron po kami, implementa po namin yung policy na yung aming ID na kailangan lahat ng bata po ay may suot na ID. Nabigyan na po namin sila lahat ng ID last year. Ang bibigyan na lang po namin ng ID ngayon ay ang nasa kinder. Yung mga Sila bago. na lang po ang bibigyan namin ng ID. At sa pagpupulong po namin ng mga magulang, ng PTA namin, ang president na si Sir Darwin, si Mr. Darwin Rafael, na magpo-provide po sila ng ID sa mga parents na kung saan kapag may kailangan, importanteng bagay na kailangan dito sa loob ng paaralan, sila po ay magpipresent ng ID sa guard, kukuha ng locator slip, pipirma sa logbook, and then pupuntahan po kung sino man yung kailangan nila. Paglabas po nila, ibibigay po nila yung locator slip at pwede na po nilang kuhanin ang kanilang ID. So mga ganung bagay po na sa tingin namin ay makakatulong para sa kaligtasan po ng school personnel at higit po sa lahat ng ating mga mag-aaral. So kailan po ito papa-implementa? Bukas po kasi meron kaming General Assembly. After po ng General Assembly, kinabukasan, i-implement na po kaagad. Nag-start na rin po kasi kami sa information and dissemination. Na-inform na rin po kasi karamihan ng mga magulang. Kayo po ba'y mag-install din ng mga CCTV? Meron po kami CCTV bawat building. Oo. Meron po kaming watchman sa dalawa sa gabi, meron kaming 3 sa araw. Very active naman po ang school personnel at ang mga teachers na talagang namomonitor po nila kung ano man yung nangyayari dito sa loob ng paaralan. Kaya nga po, ang pinapakiusap talaga namin na hanggat maaari, iwasan din po para rin lang sa pagkakaisa nating lahat, para sa safety ng ating mga mag-aaral. Correct. At para din matuto, maging independent ang ating mag-aaral. Yung pagbabawas po ng paglabas-masok dito po sa loob ng San Jose Pilot. Yes. How about yung cellphones? Papayagan ba sila na gumamit ng cellphone sa loob ng campus? Sa loob po ng campus, kapag hindi class hours, pwede. Pwede, okay. Okay lang naman po yun. Oo. Pero pag during class hours, yun po ang ipinagbabawal talaga namin. Noong oras ng klase, may hawak na cellphone o nagsi-cellphone ng ating mga eskwela. Yung bang cellphone, nakakatulong ba sa mga estudyante ito? Nakakatulong po dahil may time na nagbibigay ng link ang teacher. Okay. May internet connection naman sila sa loob ng classroom. Nagagamit po talaga nila. Yun, oo. Yung kasi sabi nga nila, ang isa sa mga factors kung bakit nagbabago yung ugali ng mga bata, yung malaking bagay yung sa media, sa internet, lalo na yung mga napapanood sa telebisyon, sabi nga, hindi kasi nagiging click ngayon yung mga teleserye kung walang sex and violence na napapanood ng mga kabataan. Totoo po. Anong reaksyon nyo rito? Karamitan, every meeting po, pinapagsabihan po namin ang mga magulang tungkol dyan sa napapanood ng ating mga mag-aaral, na ating mga eskwela, na bawas-bawasan, iwasan hanggat maaari. At kung pwede nga lang sana na makontrol namin, sa bagay, sa bawat classroom, may kanya-kanyang, may leksyon lang naman ang mga teachers sa kailangan gamitin ang cellphone. Kaya lang po, hawak-hawak pa rin talaga ng mga bata yun. Hindi naman pwede namin i-confiscate bago ibibigay lang namin sa kanila pag-uwian. Pero minomonitor po talaga ng mga teachers ang paggamit ng mga bata. Naka-close
binabawal dito sa loob ng paaralan ang manood ng kung anumang may violente at sabi nga natin, di ba, sa social media. Yan nga po ang problema natin, yung social media. Kasi ang dami-daming mga games, mga online games, na masyadong mga violente. At yan din po ay isa sa pinag-usapan nung ako ay umattend ng Congress, Basic Education Committee hearing tungkol dyan. Napag-usapan na po talaga yan kung paano makukontrol ang mga napapanood ng ating mga mag-aaral. Sabi nga, dapat gabayan ng magulang. Kaya lang problema, pati mga magulang, busy rin sa papanood ng kanilang sariling cellphone. Ay, ganun nga po talaga. Dahil po sa cellphone, yung malapit sa iyo ay nalalayo. At yung malayo ay ang lumalapit sa iyo. Correct. Kaya talagang, ang kailangan talaga, i-inculcate din sa isip ng mga magulang yung tamang communication, yung tamang pakikipag-usap, yung communication na dapat open sila ng kanilang mga anak, nakausapin lagi. Yan po ang inuulit-ulit ko lagi, tamang communication po sa ating mga anak. Kasi walang ibang pagsasabihan ang ating mga anak kung hindi ang mga magulang. Not unless na ang mga anak ay takot sa kanilang mga magulang. Una po, bakit dito sa school lumalabas ang pagiging, sabihin natin loko-loko ng ating mga anak, ng ating mga mag-aaral? Kasi po, takot sila sa kanilang magulang. Na kapag may ginawa sila sa bahay na ilabas sila yung pagiging bata nila, napapalo sila, napapagalitan, lahat na. Samantalang dito sa school, pag inilabas sila yung kanilang kalukuhan, ang gagawin po ng teacher, pagsasabihan, kakausapin yung bata. Hindi sila nasasaktan. Hindi sila sa bahay kasi pwede sila saktan ng magulang eh. Correct. Pero dito sa school, makapagsalita, kung napanood yun, nagmumurang bata. Sa ano? Sa teacher. Sa teacher, dinumura yung teacher. Correct. Wala pong magawa din yung teacher. Kasi once na sinaktan niya yung bata, child abuse naman siya. Correct. Nawala yung protection ng teacher. So ano po ang gagawin namin? Talagang todo-todo ang pakiusap sa mga magulang na pagsabihan, bantayan, alagaan ang kanilang mga anak. At dito po naman sa school, kapag nagkakaroon kami ng problemang ganyan, kinakausap po namin ang bata. Hindi naman po namin sila pinababayaan. Yung kasi naging dahilan kaya lumalaki rin yung loob ng bata, yung ulo ng bata dahil hindi sila tatakot sa mga teacher. Ang totoo niya, teacher ang tatakot sa mga bata ngayon dahil sa batas. Ay, opo. Noon po, ang bata takot sa teacher. Ngayon po, ang teacher takot sa bata. Kasi nga, sa ngayon pa lang, hindi pa protected talaga ang teacher. Kasi once na may nasaktan lang, o halimbawa na lang natin, natapik lang yung bata, magsusumbong yung bata sa magulang. At itong magulang naman, hindi naman iniisip kung ano ba talaga yung gravity ng pangyayari. Correct. At yun po, irereklamo na kagad ang teacher, i-DepEd, irereklamo sa DepEd, i-888, irereklamo sa munisipyo, sa lahat po. Lang pwedeng pagreklamuhan sa teacher, ganun po ang ginagawa nila. Opo, at huwag kakalimutan na kaya maraming taong successful dahil dumaan tayo, natuto tayo dahil sa ating mga terror teacher na napipilitan tayo mag-aral dahil terror sila. Yes po. Ngayon wala na, bawal na yung ganyan ngayon. Wala na ngayon. Pag ang ano ko nga kapag magulong-magulo na yung mga bata, hindi mo na makontrol, wala ka nang magawa bilang teacher. Kesa magpagsalita ka ng hindi maganda, medyo lumabas ka muna at lumanghap ng sariwang hangin. Pumunta sa ilalim ng puno dito sa pilot. At tingnan mo muna lahat ng green na puno, lahat ng green na dahon. At pagkatapos dun sa pumasok at okay ka na ulit. Paano na maiwasan natin, di ba? Dapat sa teacher, dapat mahaba ang PC. Dapat po sobrang haba ng PC ng teacher. Dahil kapag ang teacher po ay maikli ang pasensya, ay Mare-report walang mangyayari. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Nakikinig sa atin ngayon yung mga magulang na mga mag-aaral. Ano po yung gusto nyo ibigay na mensahe sa kanila? Sige po. Magandang araw po sa ating mga magulang, lalong-lalo na po sa mga magulang ng San Jose Pilot Elementary School. Ang tanging paraan, ang paraan po ng tamang pakikipag na tayong ang paaralan at
ang community o ang magulang ay ang tamang pag-uusap. Kailangan po nating mag-usap sa lahat ng mga bagay. Hindi po natin kailangang ipa-888 kaagad kung ano man. Ang pakiusap lang po namin sa loob ng paaralan ay ang inyong kooperasyon. Dahil ang ginagawa po namin dito ay para sa inyong mga anak. Para po sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Kung ang konting bagay po ay napapalaki, siguro po dapat pag-usapan muna natin dito sa loob ng paaralan. Kung may reklamo po kayo sa teacher, pag-usapan po natin dito sa loob ng paaralan. Hindi po social media ang sagot. Correct. Dahil ang social media po ay wala pong maitutulong para maging maayos ang pag-aaral ng inyong mga anak. Hindi rin po social media ang tugon at anonymous pa. Hindi po yan ang tugon para maging maganda ang ating pagsasamahan. Kailangan po natin ang tamang pag-uusap, ang pag-iintindihan na kami po sa paaralan ay hindi po namin pinababayaan ang inyong mag-aaral, ang inyong mga anak. At hindi po kami pabaya dito po sa loob ng paaralan ng San Jose Pilot Elementary School. Ipagkatiwala niyo po sa amin ang inyong mga anak at kung ano man po ang natutunan dito sa loob ng paaralan, asikasuhin po ninyo ang inyong mga anak. Kausapin ninyo pagdating sa inyong mga bahay nang sa ganun po ay makapag-develop tayo ng isang batang mahusay. At sabi nga, isang batang galing pilot, magaling na bata ang galing sa pilot. Okay. Ang batang pilot po ay disiplinado. At sabi nga, hindi basta-basta ang galing pilot. Kagaya po ng ating announcer ngayon, ng ating Wow. host. Hindi basta-basta. Salamat po. Okay, ma'am, maraming salamat. Thank you very much po. Alright, yes po, mga kaibigan, si Ma'am Rose De Los Reyes, ang principal ng San Jose Pilot School. Alright, sa puntong ito tayong kapaalam na muna. Sa ngalan po ng ating partner na si Helen, sa ngalan po ng ating butihin at granadong gobernador Edgar Diano, at sa ngalan pa rin po ng ating PIO, si Jed, at sa ngalan po ng ating PIO Online Radio at ating radio partners, ako naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, na tapo'y ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.